Alberta. So ako po guys, since we are also considering of moving to Saskatchewan, ay nagpa-certify po ako sa Saskatchewan at yun nga, ang natanggap kong level doon is the same. Good morning guys! Welcome back to Jill in Can. So today is early shift tayo at talaga kailangan tayong gumising ng maaga para sa shift na ito dahil 7 a.m. dapat nasa work na ako at 6:20 na, so I have 40 minutes or siguro 35 minutes to travel, and then yun na 7 a.m. na nandun na tayo sa work at split shift tayo today, kaya meron tayong mahabang break, pero ang uwi natin is 5:30. So ganun guys, medyo mahaba, hindi masyado maganda yung schedule na ito, but it's okay, nandito tayo para mag-work at you know, kailangan natin talaga ng magtrabaho, mag-work, magtrabaho. Ayun, so ayan, medyo maliwanag na ngayon, like 6:20, maya-maya mga before 7, maliwanag na talaga. So talagang spring na, fake spring pa lang guys, fake spring dito. Kasi usually in Alberta, hindi ganun katulad sa BC or Ontario na talagang pag sinabing spring, spring agad. Dito ay actually magi-snow pa in some parts of Edmonton today. Kaya ingat-ingat tayo sa pagdadrive. See you later guys! So ito nga pala yung two major highways na dinadaanan ko, which is the White Mud Drive na ang maximum speed is 80. But in Anthony Henday, which is one of the major highways, is 100 ang maximum speed. But they are proposing na gawing 110 ang speed dito. So I can't imagine kung gaano kabilis yun kasi yung mga 100 dito ay hindi naman talaga nila minsan sinusunod yung 100. Ayan, so either +5 or -5 ang ating speed. So ito, malapit na tayo sa work at akala ko maliwanag na, ay medyo madilim pa rin pala. Almost malapit ng mag-7, but we will make it in times dahil kalkulado natin yung oras dito. So ito nga, marami tayong nakikitang mga signs, especially if it's a school zone, dapat ay 30 ang ating maximum speed. At mahigpit sila especially sa mga school zones kasi may mga bata na tumatawid, so hindi natin alam. Ayan, so kailangan maging maingat tayo, especially driving around the school zone. So I like this shift kasi early morning siya, hindi pa masyadong traffic, kaya kapag babiyahe ako ay 30 minutes or mga 29 minutes or 32 minutes, around that time yung aking travel time. So pero pag traffic ay umaabot siya ng 40 minutes, so medyo mahaba dahil malalayo talaga yung mga lugar dito sa Canada, especially in Alberta. So ayan, nandito na tayo guys, see you later. Hello! So, ayan guys, ay bumubuhos na ng paunti-unti. Mahinang snow, flurries kung tawagin, no? Parang ambon na snow. Flurries, hindi ko alam kung magiging mas malakas pa ito. Pero basta nag-start na siya until mga 1 PM siguro magi-snow pa din siya guys. At guys, gusto ko nga palang mag-shoutout sa aking ka-work na si Noriza. Okay, so si Noriza guys is bago naming kasama dito sa work, tapos Filipino siya from Davao. Shout out to you kung nanonood ka. So siya yung bago naming ka-work, and then nakita niya ako, syempre nag-meet na kami sa work, and then we introduced each other, tapos parehas kami graduate ng Northwest, kaya lang yung course niya is yung ECE and ako nga ay Disability Studies. And yun, so may mga common people that we know from the ECE, kasi marami talaga yung mga ECE students compared sa aming mga Disability Studies. At yun, tapos habang during the day, no, sabi niya, parang familiar yung face mo. Tapos sabi ko, saan? Tapos sabi niya, maya-maya, nagsabi na naman siya ulit. Sabi niya, parang nakita, ikaw ba si Jill in Can? Ayun, so
Siguro iba yung hindi pa yata ako masyado nakapag-ayos nun kaya hindi pa niya mamukaan. Ayun, so pero hindi naman palagi siya nakanood. So parang napanood lang yung mga ilang vlog. So thank you sa pananood mo ng Jill and Can. At kung nanonood ko ngayon dahil split break mo, thank you Nori. See you at work. So ako naman ngayon ay split shift ko ngayon at nandito ako. Meron akong marami akong hindi ako nagbaon ng lunch dahil split shift ko naman, lalabas ako at ang dami kong cards ng ito. Starbucks, ang dami no kasi sa work namin nung last Christmas, maraming mga kids, yan, mga Christmas gift nila, mga cards na lang, ganyan. So, kailangan ko nang gamitin. Kasi, hindi naman kami pala Starbucks kaming family. So, parang i-insert namin sa aming schedule kailan namin gamitin yung iba. Kasi, hindi nga kami pala Starbucks. So, simpleng tao lang kami, guys. Hindi kami sa, mga ano lang kami, regular drinks lang kami. Ayun. So ngayon guys ay magla-lunch ako. Gamitin ko naman to for lunch since sayang naman. To order tayo ng ham and Swiss baguette and maybe strawberry lemonade. Yun. So hindi kasi kami nagko-coffee kaya ganon. Yun. So at meron akong i-share sa inyo guys na maya-maya tungkol sa ating ECE or ating journey bilang early childhood educator dito sa Alberta. So yung mga nagbabalak na maging ECE dito, paano ba maging ECE at kung hindi naman tayo graduate ng ECE, may chance din ba? At kung meron ba tayong opportunity din sa other provinces na maging ECE. Ayun. So ECE guys is early childhood educator and ECE is also different from a classroom teacher. So iba po 'yon at iba hindi po 'yun nagtuturo talaga ang mga ECE. So I'll see you later guys. At mag-early lunch muna o order muna ako but maybe I'll eat that later. So tara guys, labas tayo. Labas tayo sa snowing. It's snowing outside. Let's go. My spring favorites. Social, mga Starbucks. So, ito na nga ang ating ham and cheese, Swiss on baguette, at ang ating drink ay decaf. So, pwede naman pala na decaf, yun na ube coconut latte. Ayan, guys. Going out. Busog na. Masyadong nakakabusog dahil ganito lang yung snow guys, hindi naman masyadong madami. Tignan natin hanggang mamaya. A few moments later. It's home time guys, so nagtapon na tayo ng garbage kasi 5:30 yung shift natin for today. So ano tayo, di ba? Split shift. Wow! 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 Nagulas ako. So, split shift tayo at 7 to 9, 11:30 to 5:30. At ito na nga guys, ang ating fake spring. Kasi, nag-snow na naman. Kahapon, ang ganda ng araw, mainit, sobrang liwanag. Ngayon ay snowing. Uwi muna tayo guys. Hindi na akong madulas sa snow na ito. Okay, see you later. The next day. The next day. The next day.
Hi guys! We're back! At today nga is next day is Saturday na ngayon guys at naging busy na tayo sa ating morning kanina dahil nagpunta na ako ng physiotherapy. Ito yung second to the last ng phase 1 daw. So, meron akong last na next week pa at hopefully yung kasunod nun, hindi ko sure kung kasama pa ng WCB pero kung hindi na, I think okay na ako and kayang-kaya na natin mag full mode work. Pero ang sabi sa akin, April 2 pa yung until ako na modified task pa din ako hanggang April 2. Pero actually ngayon, ginagawa ko na yung regular work ko except siguro sa mga mabibigat na pagbubuhat, ayun, at saka pag-akyat ng matataas na hagdan kapag kami ay nag-warehouse. So yes, ang mga ECE po sa amin ay nagpupunta ng warehouse kasi meron kaming malaking warehouse ng mga toys at pinapalitan namin yung mga toys every 2 weeks. So kaya yun guys, so hindi palaging yun yung toys nila for the whole year, yun lang. So anyway, nag-fission na nga tayo at nag-Cairo naman yung aking mag-ama. So, nandito tayo, nag-prepare tayo. Dahil ngayon naman ay Saturday, meron kaming pupuntahan sa West Edmonton Mall at abangan nyo, ipopost ko ito kung saan kami kung anong ginawa namin dun sa West Edmonton Mall. No? So, napakaganda kasi first time namin na pumunta doon sa part ng West Edmonton Mall na yon. So, hindi lang doon sa mismong mall. So, meron kaming gagawin at meron kaming nakuhang discounted tickets for that. So, ayun, exciting to kasi maganda siya for the whole family na may isang community na nag-offer nito sa ka-church namin. At yun, binigay din sa amin at a discounted price. So, sa next few vlogs, siguro mapapakita ko sa inyo kung ano yung exciting na gagawin namin mamaya doon sa West Edmonton Mall. Okay. So, pag-usapan nga natin guys, gusto ko lang i-share sa inyo na bakit nga ba ako nag-ECE na disability studies naman yung inaral ko dito. Unang-una, nung ako ay international students pa lamang, 3 yung part-time ko para ma-fill in ko yung 24 hours kasi sayang naman yung 24 hours dahil sa isang part-time mo, hindi nila mabibigay talaga yung full 24 hours kasi nga depende sa schedule mo, depende sa schedule ng work na yon. So, pero meron akong isang part-time na once a week lang talaga ako nagpupunta. So, 3 hours lang ako doon. Pero pag mga holidays na kung pwede kami mag full-time ay doon ako nagpupunta. Tapos, yung isa ko namang work is works with the disabilities, no? So, people with disabilities, yun ang isa kong work which is related sa aking pinag-aralan dito. At yung 3 hours lang na isang work ko is related naman siya sa pagiging ECE ko ngayon. Kaya gusto ko rin na i-keep yun for my experience dahil nga hindi naman ako nakapag-work sa Philippines. Kaya gusto ko talagang ma-experience paano yung mag-work as an ECE. Although, parang wala namang ganun sa Philippines na ECE talaga. But, somehow, being in the early childhood education field, ayun, related pa din siya dun sa pinag-aralan ko sa Philippines. Although, hindi talaga siya classroom teacher. So, anyway, ayun, I'm so blessed na nakahanap ako ng work na ganun na okay lang sa kanya kahit once a week lang pumasok. Okay lang din. So, ngayon nga, bago ako graduate, inisip ko na talaga dahil nagkaroon ng mga field requirement nyo, yung eligibility, yung mga kailangan ganito yung work mo para yung spouse mo ay ma-approve din pag nag-apply ka ng PGW. And that is very important po kung tayo ay gagraduate at kailangan nating ma-approve or may kasama tayong spouse or partner dito sa Canada. Make sure na yung ating work can be, pwede siyang magamit para yung ating partner ay ma-approve of their spouse open work permit. So, kaya although mas marami akong hours na wini-work dun sa work with disabilities, ay ginawa ko talaga na nag-resign din ako doon nung graduate na ako and pinili ko na mag-focus o maghanap ng isang full-time job na under ng ECE because yung ECE na job is entitled po ang aking spouse or aking partner para ma-renew kung yun yung gagamitin ko in my application for PGWP. And guys,
hindi lang, meron kaming mga naging mga classmates na yun nga, na, at meron din akong kakilala na pinili nila yung work na ito, or kaya minsan pinili nila yung work na yun sa bilang community support worker, at I think hindi na-approve ang kanilang mga husband, no, or partner. Ayun, dahil yung tier na ito ay I think nasa tier 3. Yan, tier 3 or tier 4. So, hindi ako sure. Pero, ang ECE is nasa tier 2. So, kaya guys, iplano nyo kung paano kayo, yung kung meron kayong kasamang partner, ay iplano nyo kung ano yung work na dapat nyong makuha para ma-approve din yung inyong husband or spouse. So, yung mga example pala ng tier 4 or 5 na hindi qualified para na hindi makakatulong para sa renewal ng spouse mo is like the food counter attendant, kung yun yung work nyo, kung nasa retail sales associate kayo, cashier, kitchen helper, or general laborer. So, yung mga yan, they are skilled occupations but does not qualify sa mga ibang immigration pathway din. And so, ayan. Kaya, guys, meron din pala akong isang friend who is in BC. Halos kabatch ko siya na dumating dito together with her family, no? And then, yung spouse niya nga is hindi na-approve. So, ngayon, she's seeking out for me to help her na mag-change ng kanyang career sa ECE. Actually, hindi lang naman din siya kasi meron din akong kakilala na mismo from our school sa Northwest. Parang nasa accounting yung kanyang course at nagkakaroon ng conflict, no? Kasi nasa ECE yung work niya ngayon, pero bilang accounting graduate ay level 1 lang yung kaya niyang maibigay, which ang level 1 naman po is hindi siya pwede ma-qualify for AOS because the Alberta Opportunity Stream Pathway only qualifies kung kayo po ay level 2 or level 3 na ECE. So, yun din yung mga conflict, no? So, kailangan talaga nating aralin ano yung strategy natin kung nasa management tayo, which is hindi talaga siya ganun ka-in demand at ang hirap hanapin ng work na yon is talaga habang nag-aaral pa lang tayo, pag-isipan na natin ano yung pathway na kailangan nating gawin. So, yung mga 3 levels ng ECE, meron pong level 1, that is for the entry level. Yan yung mga binibigay usually kung hindi naman kayo graduate ng mga selected courses to get the level 2. So, the level 2 po ay katulad namin mga disability studies, kinesiology, mga therapeutic, rehabilitation, recreational therapist, yung mga courses na yon can actually give you level 2 upon graduation dito sa Canada. At syempre, the better top up, so bukod sa, for example, 18 or 20 yung basic pay mo doon, meron kang top up of $5 per hour. So, pag level 3 naman, usually, dahil nagkaroon na rin ng changes dito, usually hindi lahat nagkakaroon ng level 3 kahit graduate tayo ng child development or early childhood education in the Philippines, minsan hindi nila kaning credit. But if you get the level 3, kung dito kayo nag-ECE, automatic ay level 3 po ang may bibigay sa inyo, which is, ang top up is $8 per hour. So, di ba, ang laki. So, kung $18 yung basic pay nyo or $20 and then plus $8 per hour. So, ito yung mga advanced na. So, you get leadership positions, maging supervisor, and of course, higher salary. So, can someone from another province become an ECE po dito sa Alberta? Yes po. If kayo po ay nagpa-certify sa inyong province, tapos tanggap nyo ay level 1 or level 2, meron po silang chart doon if you get that you can get the same level or a different level dito po sa Alberta. So ako po guys, since we are also considering of moving to Saskatchewan, ay nagpa-certify po ako sa Saskatchewan at yun nga, ang natanggap kong level doon is the same level kung ano yung level ko dito sa Alberta. So, ganun yung meron din silang chart and hindi naman ganun kahirap magbigay ng mga requirements kasi parang may questionnaire lang sila and then isend mo lang yung certificate na natanggap mo from your province to
para ma-verify nila yung information na sinubmit mo. So, ayun lang, ganun lang kadali. And then, 5 days after may reply na sa aking email, na yun nga, I got the same level as level 2 ECE in Saskatchewan. So, anytime, pwede tayong pumunta na sa Saskatchewan, pwede tayong maging ECE po doon, mag-apply tayo ng mga jobs doon. So, ayun guys, so ang ating mga, siguro, just to end this vlog, no, ano yung mga kailangan natin consider, especially if we are graduating or if we are PGWP holders. It's very important po na ipiliin natin yung occupation natin na nasa tier 0, 1, 2, 3, and make sure po na we can get the full-time job na 30 hours above, 30 to 40 hours above, 30 to 40 hours yung ibibigay sa atin. That is, 30 is the minimum for the having full-time job, ma-qualify as full-time. So, may nagtanong sa akin, 27 hours ba? Full-time ba yon? So, I think hindi siya full-time as kung maisusulat nila sa job offer mo na full-time yon. But, I think the IRCC will not qualify it as full-time kasi 30 hours yung minimum nila for having a full-time job. At ayun, so i-check nyo guys, ano yung work nyo ngayon? Kayo ba ay nasa tier 0, 1, 2, or 3? So, yung importante ito para yung ating mga spouses or ating partner ay hindi naman sila hihinto sa pag-work kasi napakahirap no, especially if you have family. Ayun, kailangan talaga ng double income dito. Hindi kaya ng isang income lang. So, at very important din that we gain our Canadian work experience. So, akin, it's my strategy na talagang kinuha ko yung halos yung tatlong job ko is very related to my work as disability, to my diploma here in Canada, which is disability studies. Yung kids gym, it's a gym but it's meant for kids with special needs. So talaga kahit I'm not one-on-one supporting yung mga kids with special needs doon, but we oversee what's happening. Tapos bukod sa maintenance ng facilities, no, we look over kung anong nangyayari, kailangan naka-alert din kami doon. At yung working with disabilities, so ito ay talagang one-on-one, but ang job title nito is community support worker, and I think it is level tier 4, so, or tier 3, not sure. Pero kasi yung meron akong classmate na hindi nga na-approve yung kanyang spouse dito. So, ayun, let's plan and talaga i-verify natin, check natin maigi kung ang ating bang work will benefit our spouse or partner, no? Syempre kailangan natin. And ayun, just plan talaga tayo and update tayo sa mga nangyayari and i-consider natin especially ano yung mga occupations that are high in demand. So ayun, kung may magtatanong sa akin kung ano yung gusto nilang i-take dito sa Canada, kahit mass communication sila sa Philippines or educate or business management sila, minsan I would really suggest i-take nyo yung ECE kahit kasi anywhere in Canada kayo mapunta, it is very in demand, no? So sa aming work pa lang, although in each center 4 lang kami na talagang full-time doon. And then, alam nyo yon, 3 kaming Filipino and yung isa lang yung puti doon. Tapos, yung mga part-time namin, so sila yung mga younger ones, mga students na nagpa-part-time, mga Canadians din naman sila, mga white din. So, ayun, important lang ito guys na yun, just to share this information sa inyo para tuloy-tuloy yung ating mga planning dito kasi alam nyo guys, PGWP, if we have it for 3 years, mabilis lang yung panahon, kaya make the most of it, plan ahead, at unahan natin yung mga gawa natin ng strategy talaga. So yun lang guys, if you have comments and questions, suggestions, please comment down below, and thank you for watching. I'll see you in my next vlog. Bye!